May concert nga pala dito sa San Jose Partido. Bago nga ako umalis, nakita ko pang nagbabasa ang isa kong kapatid. Assignment daw pala ito ng kanilang teacher. Dumaan na diretso ako sa 7-Eleven para bumili ng tubig. Medyo sinisipon kasi ako dyan. Tapos nagpagasolina at nag-CR na din pagdating sa Bicol Petroleum. Tapos nung palabas na ako, nakita ko si tatay na nagtitinda ng balut. Talaga namang nakakabilib. Sa mga katulad ni tatay na lumalaban ng patas, ang sarap isama sa mga panalangin. Sa part na yan, talaga namang napakadilim. Buti na lang sa una-unahan ay may naglalaro ng basketball. Ang nakakabilib lang kasi ang SK chairman dyan ay estudyante ko pa. Bilang teacher, pag ganon, talagang nakaka-proud. Nung malapit na nga ako sa aking destinasyon ay nakakita ako ng mga nagpo-prosesyon. Tapos pagkarating ko ng San Jose may concert pala. Tapos pumunta muna ako sa bahay ni Lola para ibaba ang mga gamit ko. Bali nandito na pala yung isa kong auntie para maghanda. Kung titingnan nyo parang ancestral house na ang bahay nila Lola. Sabi ni Papa isa daw to sa mga matatandang bahay dito sa San Jose Partido. Buti na lang talaga pumayag si Uncle Kading na maghanda. Isa rin nga pala sa rason kung bakit pumunta ako dito ng gabi ay para kinaumagahan ay maka-attend ako sa service ng simbahan. Diyan nga pala ako magsisimba bukas. Shout out kay Uncle Obit na pastor ng church na yan. Tapos nung papunta na ako sa venue ng concert, may narinig akong nagsisigaw. Mukhang na-disgrasya yata. Tapos pagtingin ko, ginagamot na pala sa ospital. Tanong ko lang sa hospital na to, bakit kaya napakaganda ng medtech nila? Bagay kami, shesh! Tapos sa gilid-gilid, maraming stall na nagtitinda ng iba't ibang masasarap na mga pagkain. Tapos sa ibang part, maraming mga lovers na nagkukwentuhan. Yung iba naman nagsusuyuan, yung iba nag-aaway. Meron yung mga lovers na bukod sa nagmamarites na, nagmumukbang pa. May mga kabataan yung nagpa-video pa dyan sa akin. Sabi nila, nakita raw nila yung mga previous vlog ko. Nakakatuwa naman, kahit sa paunti-unti, may mga tao na palang nakaka-appreciate ng ating mga ginagawa. Kahit talaga napakahirap at nakakapagod ang pagbablog, kahit may konting nanonood at nagtitiwala, padayon lang. Di pa nga nagsisimula dyan ang concert. Sa pagpunta ko dito, masasabi ko talagang napakagaling ng mayor nila. Hindi lang dahil sa may pa-concert sila, kundi sa maraming pagbabagong nagawa ng mayor nila ngayon. Tapos isipin mo, isa lamang maliit na bayan pero may dialysis center. Diba? Kakain na sana ako dyan sa karinderya. Kaso, napakaraming tao tapos nakaharap pa sa venue ng concert. Kaya tiniis ko muna ang gutom ko dyan. Habang nasa concert ground ako, nakita ko bigla yung isa kong co-instructor sa Shepherd. Shout out daw sa vlog sabi ni ma'am. Kahit napakaraming paperworks, nag-unwind din si ma'am. Tapos nakita ko ulit yung iba kong estudyante. Di ko na nga natiis, bumili na ako dyan ng makakain ko. Habang kumakain ay napaupo na nga ako dyan. Nangalay masyado dyan ang paa ko kasi kakalakad. Tapos hindi pa nga ako nakontento, naghanap pa ako ng ibang mabibilhan ng pagkain. Tapos pinagtawanan pa nga ako dyan ng tindera kasi nakain ko ng mainit pa yung isang bulastog. Pero in fairness, napakasarap ng tinda ni ate. Nakadalawang kain na nga ako dyan pero hindi pa umiinom ng tubig. Sana nga naubos yung mga tinda ni ate nung gabing yan. Nung kumain kasi ako marami pa siyang tinda. Syempre marami nang nakain, kailangan ko nang uminom. Bumili na rin ako ng mango tapioca. Tapos napabili pa ako dyan ng burger kasi yung nagtitinda is kaibigan ko. Pakikisama ba? 150 pesos lang nga pala yung nagasto ko pero talagang busog na ako dyan. Tapos sobrang creamy at napaka-refreshing ng mango tapioca. Kaya parang nawala yung pagod ko sa maghapon at sa kakalakad na rin dyan sa concert. Masasabi kong very successful ang concert na to. Maraming hanap buhay ang nagkaroon ng kita. Marami ding mga turista ang pumunta. At higit sa lahat na entertain yung mga kabataan at mga taong nanood ng concert. May konting vlog at maraming kain ako dyan. O diba? Sulit na sulit. Tapos nung pabalik na ako, nakita ko yung isang katrabaho ko. Bibigyan pa sana ako ng shawarma na sobrang sarap. Salamat na lang kasi busog na talaga ako. Marami talagang blessing. Kaya mapapa-thank you Lord ka na lang talaga sa sobrang dami. Nung naisipan kong bumalik na sa bahay ng lola ko, bigla kong nakita ang ama pala ng estudyante ko. Natanong niya nga kung kumusta na daw ang performance ng kanyang anak sa klase. Buti na lang talaga yung anak ni sir talaga namang nag-aaral ng mabuti. Sa mga viewers ko, kung mailing nindo si Sir sa Goa, Lagunoy o San Jose, dahil na ka mo magduwa-duwa, bakal tulos ka mo. Bukod sa barato ng sa iyang produkto, maurag pa. Ang ibabaga sa kung gamit lang, iniki Sir, paulit-ulit mong gamiton, talagang masarig, maurag. Tapos pag uwi ko sa bahay ni Lola at ni Uncle, akala ko nga tulog na silang lahat kasi mga alas 2 na ng madaling araw yan. Pero nakakatuwa lang kasi gising pa yung mga pamangkin ko dyan. Tapos pumunta na nga ako sa kusina para tulungan ang aking ante. Siya pala si Auntie Titing, short for Marites. Literal ngang Marites si Auntie Titing. Tapos may ratio siya sa kanyang linuluto. Kailangan daw ma-measure ng maayos para mas masarap yung kakalabasan. Tulog na nga pala yung ibang kasamahan ni Auntie Titing na galing pa ng Abelya. Tapos tinulungan ko na siya dyan kasi marami pa daw ang tatakalin niya. Hindi daw kasi pwedeng magkamali sa pagtakal. Maapektuhan daw kasi ang texture at tenacity ng maha. Yeah, tenacity. Tapos ang ibang mga lulutuin bukas ay pig-marinate niya na. Inutusan na nga ako dyan ni Auntie Titing na maghalo ng maha. Mahala nga ang linuluto pero dapat accurate and precise ang pigme-measure. Pagkatapos maluto, sinabihan niya akong matulong na raw ako. Kaya pumunta naman ako sa sala. Sa sala nga, makakakita ka ng mga miniature na mga barko at saka mga gamit sa barko. Shoutout nga pala kay Uncle Kading na seaman pero wala pang asawa.
Nanood na muna nga pala ako ng TV dyan kasi busog pa naman ako hanggang sa makatulog na nga ako dyan. 2 oras lang nga pala ang tulog ko dyan. Nagising na ako para tumulong sa kanila. Nabigla nga ako dyan kasi yung auntie kong taga Abella, Naga City, sinama yung kagawad sa Abella. Talagang nakakabilib ang serbisyo publiko ni sir. Akalaon mo daw mayo na sa Abella. Ang serbisyo niya nagdadanay manggiraray. Sa mga taga Abella dyan, mauragong ka mo magpili ng kagawad. Ang mga arog ganin ni sir sa iling ko, ang bisyo, serbisyo publiko. Salot sa mga taga Barangay Abella, maurag ka mo magpili talaga. Ito na nga ang pinaka-importanting dapat kong magawa. Dito nga ako ngayon magsisimba kasi sabi ni Uncle Obit, dito daw sisimba yung mga galing sa Maynila kong mga pinsan. Nakakabless nga kahit masakit yung ulo ko, tapos wala pang masyadong tulog, tapos medyo mapdi pa yung mata ko dyan. Maaga pa akong nakarating sa church. Thanks for watching. God bless everyone.